Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang DILG tiniyak na walang aarestuhin sa COVID-19 Patients House Search. Tauhan naman ng PNP na may COVID-19, umabot na sa 1,355. Ang SONA ng Pangulo sa July 27, walang audience ayon sa ilang senador. Presidential spokesperson Harry Roque, nilinaw naman na walang katiyakan na magiging physically present si Pangulong Duterte sa batasan para sa ikalima nitong SONA. Ang Malacanang ikinalungkot din ang pagkawala ng trabaho sa pagbasura ng franchise application ng ABS-CBN. Ang liderato ng Kongreso, ibinida ang mga natapos na batas sa first regular session. At Meralco tinupad ang pangakong pagpapaliwanag sa 4.1 million na customer nito sa pamamagitan ng mga personalized letters. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Pinakasariwa, pinakabagong mga balita, hatid po ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw ng Biyernes, mga kabrigada, July 17, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At ako naman, Brigada Lay Baguio. Brigada Balita. Mga kabrigada, tiniyak ni Interior Secretary Eduardo Año sa publiko na hindi itutulad sa kontrobersyal na Oplan Tokhang ng administrasyon. Ang gagawin naman na house-to-house search para sa COVID-19 patients. Kasabay ito ng pagbatikos ng kalihim sa mga kritiko ng Oplan Kalinga, kung saan ay hahanapin ng mga otoridad ang lahat ng COVID-19 patients na sumailalim sa home quarantine upang sila ay madala sa quarantine facilities. Layon po ng programa na protektahan ang mga kapitbahay at mga kamag-anak ng mga pasyente. Ayon kay Anyo, bago sana nagkomento ang mga kritiko ay inalam sana ng mga ito kung ano talaga ang plano ng National Task Force on COVID-19. Sa ilalim nga ng programa, ay sasamahan lamang ng mga pulis, ang health workers at ang mga lokal na opisyal sa paglilipat ng COVID patients, kabilang na ang mga may mild symptoms at asymptomatic. Matatandaan na nabahala ang maraming senador at iba't ibang sektor kaugnay sa posibilidad ng pang-aabuso umano ng mga pulis na maaaring matulad sa kampanya ng administrasyon kontra iligal na droga. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung mga tauhan naman ng Philippine National Police na may COVID-19, umabot na po sa 1,355. Si Brigada Gen Bayot sa balita. Brigada Gen, brigada mo! Brigada Live Report. Pumalo na sa 1,355 ang bilang ng mga tauhan ng Philippine National Police na nahawaan ng COVID-19 matapos itong madagdagan ng 37 na karamihan ay mula sa Metro Manila. Base sa huling datos ng Webes ay nagmula ang 23 kaso sa National Capital Region Police Office, 6 ang mula sa Central Visayas, 4 sa Special Action Force, 2 sa Maritime Group at 1 sa Calabarzon Police at Health Service. Kaugnay nito ay nairehistro rin ng PNP ang 36 na karagdagang recoveries na dahilan upang umakyat ang bilang ng mga nakaligtas mula sa COVID-19 sa hanay ng PNP sa 565. Nananatili naman sa siyam ang kabuang bilang ng mga namatay sa pambansang pulisya dahil sa COVID-19. Naiulat rin ng PNP na patuloy ang pag-monitor nito sa 2,000 suspected cases sa kanilang organisasyon. Yan ang report at ng Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito sa Brigada John Bayot, ang Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada,
Yun hong sona ng Pangulo sa July 27, wala ho munang audience ayon sa ilang senador. Si Brigada Maricar Sargan sa detalye niyan. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inanunsyo ni Senate President Vicente Soto III na magiging limitado ang mga mambabatas na dadalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang inaasahan na rin na walang audience ang dadalo sa sona nito bilang proteksyon sa kalusugan ng punong ehekutibo mula sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Soto, nakatanggap siya ng impormasyon na napagdesisyonan ng Pangulo na pumunta sa batasang pambansa para ibahagi ang sona nito sa July 27. Sinabi ni Soto na lilimitahan sa 50 katao ang maaaring maging physically present sa batasan, kung saan isa sa ilalim ang lahat ng ito sa COVID-19 rapid testing. Iginiit rin ni Soto na required ang mga dadalo na magsuot ng face mask at dapat ay pumasa muna sila sa temperature test bago payagan na makapasok sa venue. Ilalaan ang 25 upuan sa Executive Department, kabilang na ang para sa cabinet members, habang nasa 13 naman ang ibibigay sa mga miyembro ng House of Representatives at 12 sa Senado. Gayunpaman, sinabi ni Soto na kabilang nasa 50 katao ang security officers at pati na rin ang staffers ng House at Senate. Pili lang din anya ang mga miyembro ng gabinete, habang hindi na papayagan na padaluhin ang iba pang mga bisita. Mababati na naka-break ngayon ang Kongreso at nakatakdang mag-resume ang ikalawang regular session nito sa July 27, na susundan naman ng sona ng Pangulo. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, Tatagal Ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, nilinaw po ng palasyo na wala pang kasiguraduhan na magiging physically present si Pangulong Rodrigo Duterte sa batasang pambansa para sa ikalima nitong State of the Nation Address. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat nakumpirmang sa batasan ng venue para sa SONA, ay posibleng ibahagi na lamang ng Pangulo sa pamamagitan naman ito ng video telecast. Sinabi ni Roque matapos isiwalat ni Senate President Vicente Soto na nagdesisyon ng Pangulo na pumunta sa batasang pambansa para ibahagi ang SONA nito sa July 27. Noong nakarang linggo ay sinabi ni Roque na ang posibilidad ng online SONA ay ang pinakaligtas na alternatibo sa gitna ng quarantine restrictions na ipinapatupad naman sa bansa dahil sa COVID-19. Pinunto ni Roque na wala namang sinabi sa konstitusyon kung saang lugar dapat ibigay ng Pangulo ang annual address sa Pilipinas. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang Malacanang ikinalungkot din ang pagkawala ng mga trabaho dahil sa pagbasura ng franchise application ng ABS-CBN sa Kamara. Si Brigada Ramak Hosari sa balita. Brigada Ramak, ibrigada mo! Brigada Live Report. Ikinalungkot ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang desisyon ng House Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang application ng ABS-CBN para sa panibagong franchise. Gayunman, sinabi ni Roque na nabigyan naman ang ABS-CBN ng sapat na panahon para ayusin ang renewal ng prangkisa nito. Kasabay niyan ay tiniyak ni Roque na walang dapat ipag-alala ang mga nawalan ng trabaho sa network dahil landa naman anya si Pangulong Rodrigo Duterte na sila'y matulungan. Nakakasiguro naman si Roque na makakakuha ang mga tauhan ng ABS-CBN ng benepisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng ibinibigay nito sa kahit sino na nawawalan ng trabaho. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kasama po ng lahat ng mga Pilipino na alam nating humaharap sa pagsubok, nandyan po ang ating presidente, gagasusin po niya ang huling sentimo ng ating kabanang bayan para sa inyong kapakanan. Po ako sigurado po ako na lahat po ng mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN ay po pwede rin kumuha ng mga benepisyo na binibigay natin sa lahat po ng nawawalan ng trabaho. Meron po tayong tupad at meron pa po tayong isang programa ng DOLE. Ipinunto ng palasyo na maaaring mag-avail ng benefits ang libu-libong mga tauhan ng ABS-CBN mula sa Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Trade and Industries, Pag-ibig Fund at sa Land Bank of the Philippines. Muli natin pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. At makakapag-utang rin po sila sa Pag-ibig, makakapag-utang rin sila sa Land Bank para dun sa kanilang edukasyon ng kanilang mga kaanak, at meron din po tayong pautang galing sa DTI at sa Department of Agriculture kung gusto po nila magsimula ng negosyo. In other words, yung binibigay po natin mga benepisyo at pagkakataon sa lahat ng nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, ibibigay rin po sa mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN.
Yan ang ulat hatid ng Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit. Ito, si Brigada Ramaco, sir ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang liderato naman ng Kongreso, ibinida ang mga natapos na batas sa first regular session. Si Brigada Ernie Napukaw sa Balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Live Report. Ibinida ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang mga napagtagumpayan ng House of Representatives sa ilalim ng kanyang pamumuno matapos magwakas ng first regular session ng Kongreso. Ayon kay Cayetano, naipasa ng 18th Congress ang 11 panukala kabilang na ang 5 itinuturing na priority measures ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang State of the Nation Address noong 2019. Sinabi ni Cayetano na naipasa ng Kongreso ang mga batas na may kinalaman sa postponement ng May 2020 barangay elections, ang pagpapatayo ng malasakit centers, ang pagpapataas at restructuring ng excise tax rate sa mga nakalalasing na inumin, heated tobacco at vapor products, ang paglikha ng National Academy of Sports at ang Salary Standardization Law of 2019 na nagtaas na sahod ng maraming guro at nurses. Tinukoy naman ni Cayetano ang mga naaprobahang priority measures sa ikatlo at huling pagbasa kabilang na ang may kinalaman sa tax reform, ang Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act, Real Property Valuation and Assessment Act at ang paglikha ng Department of Filipino Overseas and Foreign Employment. Samantala, tiniyak naman ni Cayetano na matututukan na ng Kongreso ng tuluyan ang COVID-19 pandemic matapos anyang maging matagumpayang deliberasyon sa franchise application ng ABS-CBN. Yan ang report hatid ng Yummy-Vit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, isinailalim sa lockdown ang lungsod ng Patna sa India, na isa ho sa pinakamahirap na lugar sa naturang bansa. Gayunman, base sa isang ulat ay kapansin-pansin pa rin ang dami ho ng mga tao sa mga kalsada ng naturang lugar na tirahan ng mahigit 125 million na katao. Ipinatupad ang lockdown sa nasabing northern state ng India na malapit sa border nito sa Nepal matapos i-anunsyo na mahigit 600 ng nasawi sa COVID-19 sa loob lamang ng 24 oras. Base naman sa tala ng John Hopkins Resource Center, ay nasa ikatlong pwesto na ang India sa listahan po ng mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 cases matapos pumalo sa 968,876 ang mga kaso. Nilampasan na ng India ang Russia na ngayon ho ay may 751,612 cases. Nangunguna pa rin ang US na ngayon ay may mahigit ng 3.5 milyon na mga kaso, habang pumapangalawa naman ang Brazil na meron pong 1.9 million infections. Sa buong mundo ay pumalo na sa mahigit 13.6 million ang mga naitalang COVID-19 cases, kabilang na riyan ang 586,423 death toll at mahigit 7.6 million na mga naka-recover. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, ito naman ang ating weather update ngayong araw ng Friday. Patuloy po na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, asahan ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mimaropa, Visayas at Caraga. Magiging maaliwalas at maalinsangan naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, maliban na lamang sa mga pulupulong panandaliang pag-ulan na maaaring idulot ng localized thunderstorms. Samantala, wala namang namomonitor ang Pag-asa na anumang sama ng panahon na maaaring mabuo o makapasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Inaasahan naman po na maglalaro ang temperatura dito sa Metro Manila mula 26 hanggang 35 degree Celsius. Brigada Balita Nationwide.
Para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Biyernes, sa palitan ng piso kontra US dollar, 49.52. Sa Canadian dollar naman, 36.49. Singaporean dollar, 35.57. Sa euro, 56.35. Samantala mga kabrigada sa Chinese yuan naman 7.08, Saudi Riyal 13.20 at sa Japanese yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax Curamed, Panamed Drive Max Coffee at ang Yummy Big. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po Brigada Lay Baguio. At Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the Music and News Authority.